Dahil sa mas tumitinding tensyon sa ating mga katubigan sa West Philippine Sea, sinabi mismo ng ating Pangulo na kailangan natin gumawa ng iba pang mga hakbang para dito. We need to do more. Ayan mismo ang kanyang mga pangungusap at dapat lang. Isipin nyo kung sa mga bagay lamang na may kinalaman sa ating teritoryo, sa katubigan man o sa lupa, kailangan natin gumawa ng iba pang mga hakbang o yung tinatawag na extra effort. Paano pa kung may kinalaman ito sa pangwalang hanggan? Paano pa kung may kinalaman ito sa ating pananampalataya? At ganito dapat ang kaisipan ng mga mananampalataya. Hindi natin ito inaasahan sa ating gobyerno o sa mga hindi mananampalataya. Wag nating asahan yan, pero ito ang inaasahan sa atin. At ito ang ating sisikaping tunghayan sa ating seryeng ito sa buwan na ito. At inaanyayahan ko yung buksan ng inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 1, ang ating pinakateksto lang ngayong hapon ay yung talatang 5, pero mahalaga siguro na basahin natin mula talatang 1 hanggang 9, especially sa pag-uumpisa ng ating seryeng ito. Ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 1, mula talatang 1 hanggang 9, ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Talatang 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Ito nga yung ikalawang sulat ni Pedro na ayon sa kanyang unang sulat sa Kabanata 1, talatang 1, ay para sa mga mananampalataya na nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Yan yung tinatawag na Asia Minor noon na kasalukuyan ay Turkey or Turkiye. At sa panahon na ito, ayon na rin kay Pedro, siya ay malapit ng mamatay. Talatang 13 at 14. At dahil dito, bago mangyari yon, na pinahayag sa kanya ng Panginoon na siya ay mamamatay, patiwarik, siya ay nagpapaalala sa mga mananampalatayang ito at napakaganda. Makakita natin yung napakalaking puso ni Pedro bilang pastor. At ang napakagandang nais sa paalala dito ni Pedro ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. At kaugnay sa pananampalatayang ito,
ipinakita dito na ito ay sa pamamagitan lamang daw ng katuwiran ng Diyos at ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, talatang 1. So mapapansin nyo na pagdating sa ating pananampalataya o kaligtasan, wala tayong anumang bahagi dito. Ibig sabihin, ito ay sa biyaya lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay magandang paalala sa atin minsan pa. At ito ay maganda rin paalala sa mga wala pa kay Hesukristo. Kung ito ay magandang paalala sa mga nakay Hesukristo na, marahil masasabi natin na higit itong magandang paalala sa mga wala pa kay Hesukristo. Gusto kong sabihin sa inyo na kung wala kayong Hesukristo sa inyong buhay, walang kaligtasan. Ibig sabihin, anumang pagsisikap ang gawin mo sa iyong buhay, anumang pagkatao meron ka, marahil pwede mong sabihin na ikaw na yung pinakabanal sa lahat ng tao sa mundo. Hindi yan sapat para ikaw ay maligtas. Hindi mo matatamo ang kaligtasan, kaya yung paulit-ulit na apila ko sa inyo, apila sa pulpitong ito, kilalanin nyo sa Hesukristo sa inyong buhay. Magsisi kayo at manampalataya sa Kanya. Huwag niyong maliitin ang usapin ng kaligtasan. Pero sa mga mananampalataya na gusto ko namang idiin. Ito yung pinakalayunin ng seryeng ito. Gusto kong sabihin na bagaman tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo magsisikap para tustusan ang pananampalatayang meron ka, pananampalatayang nasa sayo na. Sa katunayan, mas may dahilan ka na magsikap kung sa ating inawit, bagaman dapat kang humayo, lumaban, nandun na si Jesus. Sa iyong nangunguna, mas may dahilan ka. Kaya dapat ay hindi mabaliktad yung ating kaisipan dito na para bagang kaya ka magsisikap, unang-una ay dahil baka hindi mo tamo yung isang bagay, hindi. Kundi nadoon na, pero hindi nga ibig sabihin na tapos na, wala ka nang gagawin. Hindi natin sinasabi dito na ito ay sa pamamagitan lang din natin. Itong mga pagsisikap na ito, pero hindi ibig sabihin ito na wala na tayong gagawin. Alam nyo, pag sinabing pagsisikap, bahagi na natin yan. Hindi na yan bahagi ng Diyos. At ito ang sinasabi dito ni Pedro. Matapos niyang ipakita yung pananampalataya, sabi, mahalagang pananampalataya na nasa iyo, na natamo mo sa pamamagitan lang ng Diyos kay Hesukristo. Ang sabi niya sa talatang 5, at dahil dito, may basihan, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. At siya ay nagbigay ng 7 mga katangian, matatawag nating katangian o biyaya, mga biyaya na dapat doon nating idagdag o itusto sa ating pananampalataya. At yan nga yung ating tutunghayan sa buong seryeng ito. Siya ay nagbigay ng 7 mga katangian o biyaya. Dito, yung buong buwan na ating tatalakayin. At kaugnay sa mga katangian o mga biyayang ito na dapat nating itustos sa ating pananampalataya, ang sinasabi ni Pedro sa talatang 8, kung ito daw ay nasa atin, na itong dapat daw nating pagsikapan na to, kung ito daw ay nasa atin at dumarami, hindi daw tayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang malinaw na sinasabi ni Pedro sa talatang 8. So mapapansin nyo na bagaman marahil may pagkakilala tayo kay Hesukristo, pero pwedeng mangyari na maging walang saysay yun, maging walang bunga yun, barren or unfruitful. Alam niyo, barren, baog. Pwede palang maging ganon, pero kung siya
nasa inyo, dumarami. Ito ang inyong magiging kalalagayan. Kaya pinagsisikap tayo na dagdagan o tustusan ang ating pananampalataya na nasa atin na. Kaya para sa pag-umpisa ng ating sharing ito yung aking mensahe. Para sa may saysay o mabungang pagkakilala kay Hesukristo, kailangan ng kabutihan o kailangan ng biyaya ng kabutihan at kaalaman. Para sa may saysay at mabungang pagkakilala kay Hesukristo, kailangan ng biyaya ng kabutihan at kaalaman. That's our first message. Gusto ko muling linawin na pagdating sa, very confusing to. Gusto nating maging maingat dito. Gusto nating paulit-ulit na linawin na pagdating sa pananampalataya, sa kaligtasan, wala tayong kailangang idagdag o iambag dito. Kaya maging yung ating titulo ay medyo, idagdag sa pananampalataya. Pero kailangan ng konting pagpapaliwanag. Ang lahat ng ito, pagdating sa pananampalataya at kaligtasan, gawa lamang ng Diyos kay Hesukristo. Kaya nga ang ating kaligtasan ay sa biyaya lamang, pero hindi ibig sabihin noon na wala na tayong gagawin dito. Kailangang magbunga iyon ng mga biyaya sa ating buhay. Mula sa biyaya, dapat magbunga ng mga biyaya sa ating buhay. Kanina sa ating Sunday School, bagaman hindi sisira ang mundo by God's preservation, pero hindi ibig sabihin noon na wala kang gagawin sa mundong hindi nga masisira. Bagkus, yun ang iyong motibasyon para lalo kang may gawin sa mundo. Parang pessimistic kasi pagka sisira ang mundo. Hindi, dapat maging optimistic ka. Kaya dapat ay lalo kang may gawin. Ganyan mo po pwedeng tingnan ang iyong kaligtasan. Dahil nadoon ka na, ay bagkus kang magsikap. Hindi para tamo mo pa, kundi nadoon na, pero dahil doon, mas may dahilan ka na gawin ang lahat. Ang sinasabi ni Pedro ay make every effort. Imagine that, mga kapatid. Ngayon, nais kong tunghayan natin ang unang dalawang bagay na sinasabi dito ni Pedro, sapagkat ang sinasabi nga niya sa talatang 9, sapagkat sino mang daw wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan niya na siya nilinis mula sa kanyang mga dating kasalanan. Kaya tunghayan natin ang unang dalawang bagay na sinasabi dito ni Pedro given sa ating text. Una, biyaya ng kabutihan at pangalawa ay biyaya ng kaalaman. Biyaya ng kaalaman. So yung kauna-unahang bagay na sinasabi dito ni Pedro na dapat mong itusto sa iyong pananampalataya ay ang biyaya ng kabutihan. At dahil dito, sabi ni Pedro, gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Sa ESV at sa New King James Version, ang ginamit ay virtue. Napakaganda namang version, ESV, siyang ginagamit natin. Pero sa tingin ko ay, para mas palutangin pa natin ang gusto sabihin dito ni Pedro, sa tingin ko ay mas maganda ang sinabi sa New American Standard Bible or NASB na ang ginamit ay moral excellence. Sa NIV, very clear, goodness, which ito yung Tagalog, ginagit sa Tagalog. Pero pag sinabing moral excellence, gustong ipakita dyan na meron kang kapuri-puring katangian bilang isang tao. Parang gustong ipakita dyan na naiiba ka, you're exceptional. Parang gano'n ang gustong ipakita. Kaya sabi ko, magandang siguro tingnan yung ibang version.
At napakahalaga nito mga kapatid, na makita para sa isang may tunay na pananampalataya. So ang pagkakaroon ng natatanging katangian, moral excellence, ay larawan ng isang may saysay o malago sa pagkakilala kay Jesucristo. Alam niyo kung ang concern ni Pedro sa kanyang unang sulat ay para palakasin at bigyan ng pag-asa ang kanyang mga mambabasa mula sa mga pressure na nararanasan nito mula sa labas, meaning sa mga unbelievers, ang pinaka-concern naman niya dito sa kanyang ikalawang sulat ay mabigyan sila ng gabay mula sa mga pressure na meron sila sa loob. Meaning, sa iglesia mismo, na doon naman yung pressure. At iyon ay patungkol sa mga bulaang guro o false teachers. At kung pag-aaralan lamang natin ng konti, dito yung pinaka-focus natin, chapter 2 yan, and 3, kung pag-aaralan ay namumuhay ayon sa kanyang pagkakakilala kay Jesucristo. Kung anong pagkakakilala mo kay Jesucristo, mamuhay kang ganon. Hindi sa pagiging Diyos ni Jesucristo, kundi sa kalikasan nito. At muli, malinaw yan sa ating binasa. Talatang 3 hanggang 4, muli, gusto kong basahin, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Ibinigay na raw lahat sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang kalwalatian at kabutihan. Binanggit na doon, parehas na salita, kabutihan. Gayon niya, ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, ay makatakas kayo sa kabulokang nasa sanlibutan dahil daw sa masamang pagnanasa at maging bahagi kayo sa likas ng Diyos. So dyan mapapansin nyo kung ano yung inaasahan sa atin. Ipinakita dyan yung pinakalayunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Again, sa pamamagitan ng Jesucristo ay upang makatakas tayo sa kabulukan na nasa sanlibutan na ito. At yun daw, dahil sa ating mga masamang pagnanasa, pero hindi lamang yon, upang maging bahagi tayo ng kanyang kalikasan. Grabe yung ganda ng layunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Again, sa pamamagitan ng Jesucristo. Grabe kung ating bibigyan ng pansin itong bahaging ito, ibiyan ang ating focus, mamamangha ka doon sa pagkatawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya nga lamang kung minsan hindi ganito ang nangyayari sa atin. Kung minsan sa halip na maging morally excellent tayo, arang naiiba, wow, ay kung minsan dito yung nangyayari sa atin. Medyo masakit na salita kung minsan ay para tayong mga bulaang guro na mga immoral. Parang mga walang Diyos. Hindi marapat na ganyan ang mangyari sa atin. Alam nyo, ang ipinapakita dito ay yung uri ng pamumuhay na ipapakita natin sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, public. Hindi ito yung uri ng pamumuhay na tago. Hindi yun ang concern ni Pedro. Alam niyo, mga Kristiyano, may tinatawag na pribadong pamumuhay at dapat lang at walang masama doon. Pero ang tinutukoy din dito ni Pedro ay uri ng pamumuhay na ipapakita mo sa mga tao, hayag. At iyon ay sa harap man ng mga mananampalataya. Ako, isang Kristiyano, ano man nyo, dapat maipakita ko sa mga mananampalataya yung pagiging Kristiyano ko. Gayon din sa mga hindi mga mananampalataya. Sa katunayan, sa huling mensahe natin dito na pag-ibig, ang mas binibigyan dyan ng pansin ay
ipakita mo sa iyong kapatid. Sa huling mensahe yon, pero yung pinapakita ng buhay mo rito ay very public para sa mga kapatid mo at para sa mga tao sa labas. At yan yung moral excellence na binabanggit dito ni Pedro. At napakahalaga na ipapakita natin yan sa harap ng mga tao. Ang sabi ng isang kasabihan ay, what you see is what you get. Alam nyo, may katotohanan yan, lalo na sa mga Kristiyano. Kung anong nakikita sa atin, ay yun yung masasabi ng mga tao kung sino ka. Nakita ka na ganun ka nakita ng tao, yun ang isipin nila kung sino ka. Yun yung pagkakakilanlan mo. So ang hamon sa atin ay bilang may tunay na pagkakilala kay Hesukristo, ipakita mo yun sa paraan ng iyong pamumuhay. Parang napakasimpleng hamon. Hindi mo po pwedeng sabihin na may pagkakilala ka kay Hesukristo, pero hindi nakikita yun sa uri ng iyong pamumuhay. Kumbaga parang iba. Nabanggit ko ng mga bulaang gurong ito ay nag-aangkin na mayroong pagkakakilala kay Hesukristo, sa katunayan naging miyembro sila ng iglesia. Kaya palihim nga lang kasi yung naging nila, hindi na malayan. So nakatanggap sila ng mga bulaang guro, mga hindi tunay na Kristiyano, naging miyembro pa sila. Pero itinatanggi nila iyon sa uri ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, hindi sila consistent. At kung minsan, maraming Kristiyano inconsistent. Sinasabi nila na mayroon silang pananampalataya, mayroon akong pagkakilala kay Hesukristo, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya nga, kung minsan parang mas maganda pa yung hindi mo ipangalandakan na mayroon kang pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo, pero nakikita naman sa iyong buhay. At sa tingin ko, mas magandang patutuo yun sa harap ng mga tao. Ang mga tao na magsasabi na, aba talagang Kristiyano nga yun. Hindi yung, Kristiyano ba yun? Born again pala yun. Alam niyo, walang makapagliligtas na anumang kabutihan ng tao. Gaano man siya ka-morally excellent. Pero dapat makita yon sa isang ligtas o sa isang may pananampalataya. Very simple. Mamaya lamang muli ay tayo ay alaala ng napakadakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. At bahagi nga noon, monthly, ay nagpapanariwa tayo sa ating church covenant na napakaganda. Kahit at least once a month ay tayo ay nakakapagpanariwa doon sa ating tipanan. At ang isang sinabi doon ay to walk circumspectly in the world. Maging maingat ka sa paglakad mo sa mundo. Pangalawang bagay ay ang biyaya ng kaalaman. Alam niyo, may posibilidad na pinahirapan ako dito. Ano bang kaalaman ito? May posibilidad na tinutukoy na kaalaman dito ay may kilalaman sa pagkakilala kay Hesukristo. Kung sino siya. Pero malamang-lamang na ang mas tinutukoy dito ay kung papaano ka namumuhay o kung papaano mo ipapamuhay yung pagkakakilala mong iyon kay Hesukristo. Ibig sabihin, kung papaano mo yun na ilalapat sa mas praktikal na paraan. Yung pagkakakilala mong yung kay Hesukristo, maihalin tulad natin yan sa karunungan o wisdom. At alam natin, pag sinabing karunungan, o pag ang isang tao may karunungan, nakapamumuhay yan ng tama.
Nakapamumuhay yan ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At malamang-lamang na ito yung kaalaman at tinutukoy dito ni Pedro na dapat nating itusto sa ating pananampalataya. So ang pagkakaroon o ang pagiging malago sa kaalaman ay nakapamumuhay ng naaayon sa pagkakilala kay Hesukristo. Napakahalaga ng kaalaman, mga kapatid. Kaugnay sa mga bulaang gurong ito, nakita natin sa simpleng pagbasa, masasama sila. Kabaliktaran sa pagiging morally excellent. At ang masasabi nating dahilan kung bakit sila yung mga immoral, ang buhay nila masama. Sapagkat wala silang kaalaman na mula sa pagkakilala kay Hesukristo. Kaya parang sa isang banda, nauunawaan natin ang mga taong ito. Kung bakit gano'n ang kanilang buhay. Hindi natin sinasayang okay lang yun. Pero sa isang banda, kaya sila gano'n dahil wala silang kaalaman sa pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo. Pero hindi ganyan ang may pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo. But again, kuminsan ay ang uri ng ating pamumuhay para mga bulaang guro. Yun ay dahil kulang tayo sa kaalaman. Mga kapatid, napakahalaga ng kaalaman sa buhay ng isang tao. Parang gusto ipakita dito na ito yung magdadala sa iyo sa kapahamakan o sa pagtatagumpay. Hindi pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan dito ay kung tayo ba ay lumalago sa kaligtasan na yun. Yun ang tinatawag na Christian character. Nakita natin na pwede palang mangyari na sa kabila na mayroon kang pagkakilala kay Hesukristo, pero walang saysay, barren, baog. Tapos walang bunga. Kaya mas kumbinsido tayo ng tinutukoy dito ni Pedro ay pumapatungkol sa kaalaman na kumbaga mas nailalapat mo sa mas praktikal na paraan sa iyong pamumuhay. At napakahalaga nito, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga na lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po, yan mismo ang sinabi sa chapter 3 verse 18. Yun ay bilang sagot sa mga bulaang guro na nagbabaluktot ng katotohanan na may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. So yung magkaroon ka ng malawak na kaalaman kay Hesukristo, kung sino siya, kung anong kanyang ginawa, napakahalaga noon para tanggihan mo ang turo ng mga bulaang guro, para mayroon kang pangdepensa. Kaya lang ay hindi dapat natatapos doon. Sapagkat pwedeng mangyari na puno tayo ng kaalaman kay Hesukristo. Knowledge about Christ, doktrina patungkol sa Kanya, mayaman ka doon. Marami kang alam doon, pero bagsak tayo sa uri ng pamumuhay. At yan ang sinasabi ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At kung minsan ito ang problema natin, kung minsan bagsak tayo sa karakter. Alam niyo, sa pag-aaral o sa mga estudyante, natutuwa ako, marami pang estudyante dito. Hindi lamang daw kakayanan o utak ang hinahasa sa kanilang pag-aaral, kundi maging karakter o yung pagkatao. Kaya sa inyo, mga estudyante, hindi masama na maging excellent kayo. Gawin nyo lahat na maging excellent kayo, mag-excel kayo. Pero higit doon, mas hangarin nyo kung anong karakter meron kayo. At mahalaga yun, mga kapatid. Kaya ang hamon ko ay hangarin mo na lumago sa kaalaman na magdadala o magtuturo sa iyo sa paraan ng pamumuhay na
nararapat sa isang kumikilala kay Hesukristo. For the last time, patungkol sa mga bulaang gurong ito, ang problema nila, namumuhay lang sila base sa kaalaman na meron sila. Teacher sila eh. Pero yung kaalaman na meron sa kanila, meron sila ay base lang sa kanilang mga sariling kaisipan, base lamang sa kanilang mga sariling hinagap. Hindi ito yung kaalaman na bunga ng pananampalataya kay Hesukristo. Maalala nyo ng mga taong ito ay walang tunay na pagkakilala kay Hesukristo. Sa katunayan, itatakwil nga daw nila sa Hesukristo na bumili sa kanila. Huwag tayong makonfuse. Hindi ibig sabihin ni Pedro doon ay parang talagang kasama sila sa pagbili, kundi dahil nga sila ay nagpapahayag na sila may pananampalataya, pero hindi yung tunay. Kaya nga chapter 2 verse 20, parang aso, matapos kainin yung isusuka din. Yun sila, pero hindi tayo katulad ng mga bulang guro. Tayo ay may tunay na pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo. Kaya dapat ay makita sa atin yung uri ng pamumuhay na akma sa isang may tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Ang tingin ko parang napakasimpleng mensahe noon. Si Mother Teresa, hindi ko alam kung mayroong din nakakakilala dito kay Mother Teresa. Siya ay hindi natin kinikilalang ligtas. Siya ay wala siyang tunay na pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo. Ganyan natin siya kinikilala. Pero maganda kay Mother Teresa, namuhay siya na parang may tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Namuhay siya na parang may tunay na pagkakilala kay Hesukristo. Kaya nga, hindi ako magtataka na kilalanin siya ng iba na tunay na ligtas. Pero basehan kasi natin noon na hindi naman talaga makapagliligtas ang anumang kabutihan. Pero itong taong ito na personally tahasan na sinasabi ko na hindi siya tunay na ligtas, base sa pamantayan ng salita ng Diyos, pero ang kanyang buhay ay parang ligtas. Grabing hamon to sa atin, mga kapatid. Pero ito yung hamon sa atin. At sana nga talagang mahamon tayo kahit sa isang sinasabi natin na hindi ligtas. Bilang tugon ay awitin natin ang himnong Panginoong Jesus sa krus. Ang sinabi sa huling talata, Diyos ko't Panginoon, turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway mula ngayon at magpakailanman kaisa ng iyong mga mamamayan. Awitin natin bilang tugon, Panginoong Jesus sa krus, Lord of the cross of shame. Madakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama. Nagpapasalamat kami sa paalala na dapat namin gawin ang lahat ng aming makakaya, katustusan ng aming pananampalataya. O Diyos, nagpapasalamat kami na dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo, tumanggap kami ng isang napakahalagang pananampalataya. Tunay na wala kaming magagawa at kakayanan sa aming mga sarili na matamo ang pananampalatayang ito. Ito ay dahil lamang sa iyong ginawa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, at tunay na ito'y kamangha-mangha sa aming paningin. Ngunit o Diyos, kami ay hinahamon na tustusan ng pananampalatayang iyon, sapagkat pwedeng mangyari ng aming pananampalataya o pagkakilala kay Hesukristo, pwedeng maging mga baog, mga walang bunga. At hindi ito ang nais o kalooban niyo sa aming mga buhay.
Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Tunay na kami mga mahihina. Kadalasan ay nakakalimot kami sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Kung minsan, ang lapit lamang ng aming pagtingin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mas maging malayo ang aming pagtingin. At salamat sa katiyakan na sa aming mga pagsisikap, yun ay iyon ang napagtagumpayan. Sa aming paghayo, salamat sa katiyakan na nangunguna ang aming Panginoong Kristo. O Panginoon, salamat sa iyo. Patayaan niyo na aming itaas sa iyo ang aming mga kasama ngayong hapon na makita nila ang kanilang sarili na walang magagawa para sa usapin ng kaligtasan. Tulungan niyo rin sila, Panginoon, hindi sa kanilang mga pagsisikap, kundi sa tulong at lakas ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya mahabag ka sa kanila. Nawa, Panginoon, sila man ay datna ng kaligtasan. O Panginoon, salamat sa mga oras na ito. Pinugol namin, salamat sa pagkakataon na makarinig ng iyong salita. Kaya pinupuri ka namin at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.